Kamusta mga maka-full court, Jared Vanderbilt? Kailangan ng e-trade ng Lakers, at masamang balita para sa Lakers. Pero bago yan dito muna tayo. Hihilingin ng mga koponan ang first round draft pick sa Jared Vanderbilt trade. Ang kontrata ni Jared Vanderbilt ay isang albatross para sa Los Angeles Lakers, at ito ay iniulat na aabutin sila ng isang first round pick kung magagawa nilang e-trade ito sa anumang deal. Alam kong ang mga tagahanga ng Laker ay nasa sabik tungkol sa Jared Vanderbilt at sa dalawang laro, iniulat ni Jovan Buha ng The Athletic noong Lunes, ito ay hindi nagbabago sa paraan ng pagtingin niya sa buong liga. Tinitingnan ito ng liga na hindi siya katumbas ng kanyang kontrata, mayroon pa siyang 3 taon, hihingi sila ng isang first round pick para kunin si Vando. Ipinaliwanag niya na kailangang isuko ng Los Angeles ang isang first round pick para makibahagi kay Vanderbilt bukod pa sa anumang kompensasyon na kailangan nitong ialok para mapunta ang isang manlalaro tulad ni Miles Turner o Lonzo Ball sa mga hypothetical deal na ito. Si Jared Vanderbilt ay kumikita ng $10.7 million sa base salary ngayong season bago siya magbabayad ng $11.6 million sa 2025 to 2026 at $12.4 million sa 2026 to 2027. Mayroon din siyang $13.3 million player option para sa 2027 to 2028. Malaking pera iyon para sa isang pangalawang contributor na bumalik sa lineup ngayong buwan sa unang pagkakataon mula noong Pebrero taong 2024 dahil sa mga pinsala sa paa. Sa kanyang kredito, nagbigay siya ng ilang suporta mula sa bench at nag-average ng 3.0 points, 3.0 rebounds, 2.5 steals at 1.5 assists sa loob ng 13 minuto sa isang gabi sa dalawang larong iyon, ngunit iminungkahi ni Buha na hindi nito binago ang isip ng sinuman tungkol sa kanya. Ang Lakers ay nasa ika-5 pwesto sa Western Conference, at nais nina LeBron James at Anthony Davis na magdagdag ang front office bago ang deadline upang potensyal na makatakbo sa isang kampyonato. Ang anumang hakbang para sa isang makabuluhang contributor ay magkakaroon na ng halaga ng mahahalagang asset sa hinaharap. Ngunit kung gusto ng front office na umalis sa kontrata ng Vanderbilt para ilagay ang team sa isang mas magandang posisyon, mas malaki ang gastos nito sa mga asset na iyon. At iyon ang balancing act na kakailanganin nitong suriin bago ang deadline sa ika-6 ng Pebrero. At samantala masamang balita para sa Lakers ayon nga sa inilabas na balita, ngayong araw ay ibinalita nga sa atin ng Lakers reporter na ito nga daw na si Anthony Davis ay nag-sustain ng abdominal muscle strain. At sabi dito will be re-evaluated by the team in approximately 1 week. At ang ibig sabihin niyan ay makakabalik na siya after 1 week. After 1 week ay titignan ang lagay ng injury ni Anthony Davis. Kung kinakailangan niya pa ng pahinga, ay papahinga muli siya for sure ng isa pang linggo. So basically, the Lakers will be without Anthony Davis sa mga susunod nilang games. Maybe sa 4 to 7 games na lalaruin ng Lakers ay wala nga silang Anthony Davis. Yan nga ang napakalaking problema. Kitang-kita nga natin dito laban nga sa Philadelphia 76ers na masasabi natin na hindi naman one of the best teams in the NBA pero they really struggled. Paano pa kaya sa mga next games nila kung saan tatapatan nila ang Clippers, at ang New York Knicks, at pati na rin ang iba pang mga teams. Kaya malaking problema ang kakaharapin ng Lakers ngayon, dapat hindi sila matatalo dahil maaaring malagay sila sa alanganin at bumagsak sila sa 8 seed kung patuloy sila matatalo. Halos magkadikit lang ang mga standing sa Western Conference. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.